No, mga small kind of act, whether we are aware or not aware at conscious tayo na hindi na pala tayo nakakasunod sa panuntunan ng Panginoon, no, malaki po palang impact yun sa ating buhay at sa mga tao sa paligid natin, no? And it reveals, next slide po, small everyday actions, even those that go unnoticed by others, reveal your true character and prepare you for your greater heights. No? Doon po talaga mag-uumpisa. How the Lord will move miraculously in the lives of His people. And yes, we can do anything po pero be mindful po. Every actions have repercussions. Next slide po. Our decisions are personal, pero meron po siyang mga indirect, mga unintended, meron po siyang consequence na dala-dala sa bawat action po natin na nakaka-apekto sa mga tao sa paligid natin at sa kabuuan. For example na lang po ito mga nilagay ko po, no? An immoral, greedy CEO. Kapag po ganun ang CEO, ano po yung magiging kalalabasan? Magkakaroon ng short, ng cost-cutting sa company, and then magbabawas ng mga empleyado. So there is a massive unemployment because of somebody that is greedy. Next, government officials corruption. No? Alam naman natin ito yung mga recent issues po natin sa ating bansa na po, na talaga pong napakalaki pong impact sa ating pong mga Pilipino. No? So because of somebody's corruption, sa mga tao na tinuklok at pinagkatiwalaan ng budget ng Pilipinas, nagkaroon sila ng idea na ibulsa ko na lang kaya to. No? Ano po yung epekto nun? Degraded public service and infrastructure. At ang malala pa, it cost the lives of the people. It cost the job, kabuhayan, property ng maraming tao, no? So there is a massive effect. And lastly, a responsible father, no? Sa isang tahanan po, na merong isang ama na hindi po nagagapay ng kanyang tungkulin. And I believe marahil meron po iba, mga kasama po tayo dito, and kasama na rin po ako doon, maaaring mula tayo sa isang faulty family. Sa isang desisyon ng isang ama't ina na to go on separate ways. But the effect is very big sa kanilang mga anak. Moral and behavioral decay in the family, financial hardship, kasi wala rin nagsusustain no? So, nangyari po, napakalaki pong naranasan ko to, napakalaki yung struggle ng naranasan ko. Bigla-bigla, naging breadwinner ako at the age of 17. So, with that, kahit na igapang ko ang pag-aaral ko until the third year of college, hindi na nakaya ng trabaho ko because I have to be a breadwinner because of somebody's decision. So, that's the effect po. May kita po natin every action. Small detail, pero big effect. Di ba po? So, the question is, what would be our perspective? Maaaring isa ka sa mga nadamay sa mga decision ng ibang tao? Sino po ba dito yung mga nadamay sa mga, at na ngayon may mga nararanasan tayo mga hindi maganda sa ating buhay? No? Meron po ba mga nandito na nadamay lamang? O baka naman kayo po yung promotor? No, hindi naman po. Joke lang. So, ano po ba magiging perspective po natin kapag ito po yung nararanasan natin, no? Are we going to play a playing game? Malinisi na lang ba tayo? Kasi lumaki ako sa ganitong pamilya. Kasi nakikita ko yung tatay ko, binubugbog yung nanay ko. Gagawin ko rin sa asawa ko. Kasi ganito yung bansa natin Wala nang pag-asang gobyerno. No? Are we going to play a blame game? We will be forever a victim mentality. No? So, ganito po, we will always, or tayo po ba laging na-excuse para sayangin natin ang buhay na pinagkatiwala ng Panginoon sa atin? God has so many plans to all of us. Not to be, para lang masayang, masira sa isang situation, no, na hindi natin gusto. So today, let us allow God po to minister to the aspect that we often disregarded, but very important to sa Kanya po. So I want to share with you itong message po na binigay sa akin ni Lord na dinala niyo po ako sa Book of Daniel. Ayan. So, maaari po ba kung meron kayong Bible, buksan natin ito sa Daniel chapter 1. So dito po, talaga po ang ganda po ng story nito. It's about Daniel and his
No? Dito po sa tagpo na ito, bilang background, natamay lang po si Daniel at yung kanyang mga kaibigan sa ginawang parusa or tawag dito, dahil sa ang Diyos ay dinidisiplina ang bayan ng Judah, no? God allowed Israel, Judah, to be conquered, to be invaded by Babylon. So marami po naganap, and to be, parang masakit ka ng isang bansa, wala ka ng kalayaan. Wala ka ng kalayaan na kumilos sa anong gusto mong desisyon because you're under somebody's territory. So dito po, tatlong bagay po makikita po natin, papupulutan po natin ng mga instruction to bring us to a greater heights, tulad po nila Daniel. Simple, mga tagpo, pero makikita natin napakalaki po ng effect, and it's not only on their part, but to the whole Israel as a whole. No? So, tatlong bagay po, remember the sovereignty of God, remain faithful to God, receive favor from God. Naku, tatlong R lang po yan. Kaya po, ito nawa po, ma-remind po tayo sa mga bagay na maririnig po natin ngayon because it is God's instruction. Sa panahon ngayon, you're in the midst of naghahanap ka na ng paraan para sa pamilya mo. You're in the middle of your age na saan na ba ako papunta? Ano na bang direction? But God wants us to be guided by His Word. Napakaganda pong basahin, buklatin ang lalo po yung, ako po pinag-aaralan ko ngayon, mga Kings and Kingdoms sa Old Testament. And it's very, tahimpi nga po eh. Lumangtipan siya, matagal ng taon na nangyari, pero it applies still to our generation. Kaya po, first, dito po tingnan natin, remember the sovereignty of God. For us to be faithful in small details po. Dapat po, ito pong soberenya ng Diyos. Sa bawat Kristiyano, una-una po natin itong pinasasampalatayanan. No? Sovereignty talks about who's in control. Ikaw ba naniniwala ka na ang Diyos ay may direktiba sa buhay mo? Ang Diyos ang may control ng mga nangyayari sa buhay mo? Whether it is good or bad? No? At kailangan mauna po ito eh. Because we can't be faithful and you're loyal to God without knowing how majestic, how powerful our God is. Kung di mo sinasampalatayanan na may isang Diyos na napakamangyarihan na kayang magbago ng buhay mo. Kasi kung hindi, kung tingin mo sa Diyos nakakahon lang siya, limitado lang kaya niyang gawin, you will always find yourself relying on things about God. Magre-rely ka sa mga tao sa paligid mo, magre-rely ka sa trabaho mo, sa negosyo mo, lahat po yun temporary. But we must be really deeply itong sovereignty ng Lord ay ma-impart sa atin deeply, sa ating buhay bilang Kristyano. No? So, dito po sa Daniel chapter 1, tingnan natin, para patunayan po natin kung gaano ka-sovereign ang Lord, Daniel chapter 1 verse 1, ay ikatlong taon ng paghahari ni Hari Joachim sa Judah, ang Jerusalem ay kinugkob ni Nebuchadnezzar na hari ng Babylonia. So, ito po'y time na sinakop na ng Babylonian Empire ang Judah, no, sa paghahari po ni Hari Joachim. Verse 2, pinahintulutan ng Panginoon na bihagin niya, referring to Nebuchadnezzar, si Hari Joachim, at sangsami ang ilang kasangkapan sa templo. Lahat ng ito ay dinala ni Nebuchadnezzar sa lupain ng Babylonia at inilagay sa kabangyaman ng templo ng kanyang mga Diyos. So, dito po, nais ko pong bigyan ng diin yung verse 2. Nakita po natin, di ba? Pinahintulutan ng Panginoon. Do you think if God did not allow Nebuchadnezzar to conquer this land, kaya po kaya? Yes, makapangyarihan si Nebuchadnezzar, pero it's not because of his power, it's not because of his kanya pong mga army, hindi dahil malaki ang kanyang army, kaya niya na-conquer to. It's just because God allowed. No, that's the sovereignty of God. Pinayagan lang po ng Panginoon. And kung titignan, ako po binasa ko
na si Nebuchadnezzar, 3 times po sinabihan or tinawag ng Panginoon na servant. Servant. Di ba sa tulad netong pinasa po natin, no? Pinayagan naman po na bihagin ni Nebuchadnezzar, ang hari ng Judah. At sa Jeremiah, nakalagay doon 3 beses tinawag ng servant. Hindi dahil sa man of God si Nebuchadnezzar. Nais lamang i-implicate ng Panginoon, this is just my servant. Makakapangyarihan itong hari na ito, pero ako nagpapatakbo sa kanya. So, ganun po ang soberanya ng Diyos. Remember po si King Saul, King David, King Solomon, nagtatagumpay sila sa mga laban ng mga panahon nila. But when time comes na nagkasala po sila sa Panginoon, God allowed them, caused them to lose the battles. Ganun po yung power ng Panginoon eh. It can create something into nothing. And at vice versa, He can take it away. So, if you're not aware wala ka pang ganitong pagtingin sa soberanya ng Panginoon, might as well be remembered that God is sovereign over everything in this world. Amen po. So God upholds, governs, and directs all things, and ultimately directed at every step by the ordained purpose of God. Lahat po yan. Hindi po natin kailangan malaman bakit ginawa ng Lord yun, bakit pa pinahintulutan tong sakit na to, bakit pa hinihintulutan na wala akong trabaho ngayon, bakit ginalaw ng Lord to. We cannot question God. We just need to trust the sovereignty of God, that He knows everything. Our coming out and coming in, alam niya. Lahat ng factor, aspect ng buhay natin, alam ng Panginoon. At kailangan lang po natin magtiwala sa Kanya. Kasi doon po tayo minsan na nalilihis eh. The moment nagtatanong na tayo, bakit nangyari ito, Panginoon? And then we question, yung Lord, talaga po bang mahal mo ko? Talaga po bang nandyan ka sa akin? Talaga bang sinasamahan mo ko, Panginoon? Bakit ito nararanasan ko? No? Doon po tayo minsan, minsan nagdideceive ng kaaway. But be remembered that God is sovereign, everything. God works in all things, not just some things. In all things po, not just most things. He works all things according to the counsel of His will, according to His very plan. No? Ito pong Judah, pinagpala ko sila dati. No? Tinalapa nga po sila sa lupang pangako. Pero nang dumating ng time na sumasamba na sila sa ibang Diyos-Diyosan, na tinalikuran nila yung Diyos na nagpalaya sa kanila sa Egypto. No? Doon na po hinayaan ng Panginoon na sila po'y disiplinahin. Amen. Na sila po ay maranasan nila itong mga hirap na to. And it's not because to destroy them. And just like us, sometimes God allows trials in our life, hardship, downfall, failure, hindi para parusahan tayo, hindi para masaktan tayo, sirain tayo. God works all things for good, for all those who love Him. You just have to trust that. No? Mahirap i-embrace ang sovereignty ng Panginoon kasi bilang tao, we have set of ideas. No? For us, to be prosperous, kailangan gawin ko to kasi ginagawa nila to, yumaman sila. So, gagawin ko yun. Nag-disregard na natin yung sinasabi ng Diyos, magtiwala ka sa akin, maglingkod ka lang sa akin, worship me. I will bless your food and water. I will take away sickness among you. Nawawala na yun kasi yung idea natin nakoconform na sa pattern ng mundo ito. Kung kapit-bahay ko, nag-online sabong, tumataas ang bahay ko, madami sa sakit. Gawin ko nga din yun. Nawawala na tayo because we have this set of ideas apart from the idea of God. Apart from the will of God. No? When God says, love your enemies, hindi, Lord, ayoko, iba kulay niya. Pink siya, green ako. Hindi, Lord, ang galing ng bash dun sa social media. Gagantihan ko rin yan. When God says, consider Him as better than you. Hindi, Lord, mas maganda idea ko. Mas maganda diskarte ko. Diba? Ganun po tayo minsan. We have set of ideas
direction. No? Remembering the sovereignty of God, next slide, is trusting in His mighty power, perfect timing, and His best plan. Knowing that His thoughts and ways are better than ours. Amen po ba? Palamakan nga po natin ang Panginoon. Hallelujah. Now, going back to our passage po, no, Daniel chapter 1, verse 3 naman po. Inutos ng hari, samahan niyo po ako sa pagbabasa. Inutos ng hari kay Aspenas na ang pinakamataas na opisyal ng palasyo na pumili ng ilang Israelitang kabilang sa angkan ng mga hari at ilan sa mga angkan ng mga maharlika. Verse 4, ang pipiliin nila ay mga kabataan na walang kapansanan, may isip, matatalino, madaling turuan, may malawak na pangunawa at karapat dapat maglingkod sa palasyo. So ito na-invade na ng Babylon ng Judah. Kinuha yung mga gamit ng mga article sa temple to show that they dominate the God of Israel. To show that their gods are better than the God of Israel. And then ito na. After po nila gawin yun, inutos naman, kuha naman kayo ng the best, the finest of the Israelites. Mga kabataan, fresh pa, matatalino, makikisig pa. No? Yun ang gawin natin, kaalib natin. Yun ang gamitin natin para sa ating army. Para mas powerful tayo. No? Ganun po yung idea ng Babylon noon. And we are talking here the high schoolers po, mga kabataan po ito. No? They have to re-educate. They have to manipulate. Ite-train nila ulit. I-wash away nila lahat ng mga kinagisnan, paniniwala ng mga Israelita na to conform on their pattern, to conform on their culture, to convert the people of God into a new identity. Familiar po? Nangyayari po yan sa atin ngayon. Nangyayari po yan sa atin. Hindi man natin directly, or hindi man nila directly ginagawa, pero when we are talaga vigilant sa paligid natin, how social media affect our minds, how our economy, our government affect us. Di ba po? It's dominating our mind as Christian. And we have to be vigilant in that. So, ano yung sistema? Ito, kwento ko po sa inyo. Next slide po. Verse 4. First, to teach them the language and literature of the Babylonians. Language! It is the foundation in changing the culture of somebody. Kung gusto mong baguhin yung culture ng isang tao, you have to teach them your language. Para mas madali communicate ano yung gusto mong ituro. So, Babylonian will teach them their language, their culture, their literature, lahat po, para po, mabura na yung nakagista ng mga Israelita na ito. And na mabura na rin yung mga history ng mga old man of God before. No, so, talaga po, nakakatakot po, no? And, sino po ba dito yung, para makarelate po tayo, sino po dito mahilig sa K-pop? Sa mga Korean K-drama. Annyeong sayo, di ba? Di ba bati mo na sa katabi mo, sa kaibigan mo, annyeong sayo. Sa boyfriend mo, sarahay. Di ba? So, yung language ng mga tao, ng ibang culture, na-adapt na namin because we are putting ourselves into their culture. Di ba po? So, baka nga mamaya yung laman ng tangrap nyo, puro mga Korean foods eh. May mga chugoke na dyan, may mga fish cake na dyan, may mga sushi na dyan, di ba? Ayun nga po susunod actually. Verse 5. Inutos ng hari na sila'y paglaanan ng pagkain ng alak araw-araw mula sa kanyang sariling pagkain ng alak. After language, lifestyle naman. Lifestyle naman ang baguhin natin sa kanila. So, we will get a portion sa wine cellar at bibigyan natin sila ng pinakamasarap na pagkain at pinakamainam na alak. No? Ano po ba yung utos sa mga Israelites, no? Di ba? So, they are
they're influencing. They want these Israelites na ito na yung maging araw-araw na lifestyle nila. And alam niyo po ba, inano ko po ito, na-research, yung po palang sharing of food sa Eastern tradition or Eastern standard, it means belongingness, togetherness. May kahulugan pala yun. Hindi ka lang pala basta hainan ng pagkain ng hari, no? Bilang ordinaryong tao, hainan ka ng pinakamasasarap na lechon, ng mga masarap na pagkain, no? And ang kasama pala nun, it signifies, sa amin ka na, belong ka na sa amin. No? And committing oneself for friendship, it's affinity. Babylon is using this to make affinity to the Israelites. No? And nakita po natin, kinukuha talaga yung book ng mga Israelites. And after that, yun yung strategy talaga. And after that, ito naman, verse 5b. Yan, ano po yung sabi sa verse 5b? 3 taon silang sasanayin bago maglingkod sa hari. Diba? Maglilingkod sa hari. They will be trained for 3 years. And after that, they were to enter the king's service. Ito yung nilalatag sa kanila, sa mga kabataang ito. Diba? The best way to persuade somebody is to show them the opportunities. Ito yung makukuha mo pag umalit ka sa amin. Kapit tayo. Ito yung opportunity. Di ba? Ito yung makukuha mo pag na-recruit kita. Di ba? So, ganun po, ang ginagawa ng mga Babylonian, maglilingkod ka sa palasyo. Eh, ano naman yung mga kabataan na to? Siyempre, mga kabataan high schooler pa to. Naku, ma-excite sila. Naku, makakain tayo ng masasarap. Tapos, maglilingkod tayo kasama natin yung mga hari, mga matataas na katungkulan. Sino ba namang tatanggi, di ba? So, affinity and opportunity. So, these are the tactics of the Babylonians and even today. Remember po si Jesus? Tinanong po siya ni Satan doon sa Matthew 4. Sa Matthew 4, no, sabi po niya, sabi ni Satan kay Jesus, di ba, doon sa Matthew 4, pinakita niya po yung lahat ng kingdom sa buong mundo at ang karangyaan nito. No? Pinakakuha si Jesus na ibibigay sa kanya ang lahat ito kung sasamba ka sa akin. Yun yung temptation ni Satan. Pinakitaan opportunities. Yan. Pero salamat mo, napakalakas ng spirito at napagtagumpayan ng Panginoon nito sa pamamagitan ng salita ng Diyos. He was not deceived. Hindi po siya nalinggang. Because foundation niya is the Word of God. He knows the tactics of the enemy. No, baka makita na lang tayo minsan, magandang kitaan dyan, naku, grab ko na to, nasa harapan ko na to No? Mukhang magiging mas effective to kaysa sumunod ako sa Panginoon. Mas mukhang magiging productive yung oras ko. Kung ang oras ko, kaysa maglingkod ako dito sa church, doon ko na lang i-open. Baka hindi effective yung tithes. Mas magandang yung ita-tithes ko, ipunta ko na lang dito. Ako, no? That's the danger. Amen? Verse 6. Among those who were chosen were some from Judah. Ito na po, si Daniel, Hananiah, Mishael, and Azariah. The chief official gave them the new names. To Daniel, the name Belteshazzar. To Hananiah, Shadrach. To Mishael, Meshach. And to Azariah, Abednego. No? Ito po yung 4 na napili. Isa lang po sila, marami po napili, pero isa po sila. No? After language, lifestyle pinabago, ngayon naman last name naman ang pinabago ng Babylonian sa mga Israelites. Tingnan po ninyo yung mga pangalan ng mga Israelita nito, kakalibat po nito yung covenant po nila sa Panginoon. Next slide po, tingnan po ninyo. Yung Daniel po means God is my judge. Pinangalanan siyang Daniel because of this. Ngayon, ginawa nila na Belteshazzar, Bel will protect. It's the pagan god of Babylon. Si Bel na daw yung protect, hindi na si Lord. Hananiah, the Lord is gracious. No? Yun yung covenant niya sa Panginoon. Pero dahil binabago na ng Babylon na identity ni Hananiah, ginawa siyang Shadrach. Command of Aku, the moon god. Mishael, who is like God. Sinong masigit sa Panginoon? That's a covenant of the name of Mishael. Ginawa siyang Meshach. Ngayon naman, sino masigit kay Aku?
Diba? See how they are dominating every aspect, every little aspect of a Christian. Azaria, God is my helper. Ngayon naman, naging Abednego na siya, servant of Nego. Nakita po natin the strategy. If we are not vigilant enough, maaaring sa panahon natin ngayon, binabago na pala ng mundo ang identity natin. Dati, anak ka ng Diyos, pero dahil ang dami na influensya ng mundo na ito, ang tingin mo na sarili mo, talunan ka, wala ka magagawa. Papabuhay ka na lang ganyan. Nakalimutan mo may covenant ng Lord sa'yo. You are destined to be blessed. You are destined to reach the heights, the greater heights of life. Sabi ng Panginoon, you will be the head, not the tail. But because you are being dominated by the minds, by the influence of this world, ang mga nangyayari sa'yo ngayon, tinatanggap mo na lang at tinitingnan mo na sarili mo, kawawa ka. Wala kang opportunity. Little you know, God already stored a great opportunity for every one of us. Amen po. At ngayon po, tingnan po natin, how did these four kabataan respond, mga KKB? Paano po sila nag-respond? Marami po tayo matututunan sa kanila, no? On verse 8, but Daniel resolved. Can we say nga po, resolve? Not to defile himself with the royal food and wine. And he asked the chief official for permission not to defile himself this way. To resolve meaning to make a stand, to make a firm decision, and represents unshakable determination. No? There is a decision, then you have a determination to a destination. You know, kung may goal ka, you should have a firm decision. Hindi yung kung saan ka dali ng mundo, kasi sway na lang buhay mo, dali na ako dito ako, pa-ML na lang ako, ML na lang ako maghapon, bahala na bukas. Hindi ganun ang gusto ng Panginoon sa atin. And we just have to make a resolution. We should do this like Daniel. He resolved. He made a firm decision. No? May goal ka? Samahan mo ng determinasyon. No? At action mula sa isang desisyon. You decide to follow God, then do what it takes to follow the Lord. Because you know, you have a goal that at the end of the day, it's the Lord who is so faithful that will gonna bless you more than you deserve, more than you imagine. Amen po? So, just remain faithful to God. Saan mo gustong pumunta sa buhay nito? Where God is leading you. One thing is that we must be faithful. Remain faithful to God. Yan po yung ginawa ng apat na magkakaibigan nito. So, babalik lang tayo sa una eh. Remembering God is sovereign. No? For us to be faithful. Dahil, tingnan po natin, paano po sila naging faithful? Itong mga magkakaibigan na ito. Romans chapter 12, verse 2. Next slide. Yan. Romans chapter 12, verse 2. Don't copy the behavior and customs of this world, but let God transform you into a new person by changing the way you think. Then you will learn to know God's will for you, which is good and pleasing and perfect. May the sariling diskarte ang mundo, which tempting us to go on the flow and conform. Di ba sa mga government transaction nga po, di ba? Pag wala kang under the table, hindi mapapabilis yung proseso ng papel mo. No? Hanggang sa inipit ka na naipit, pati yung table, isama mo na. No? Wala, gano'n na po yung natin, yung kalakaran sa gobyerno. No? Marami pong panuntunan ang mundo na hindi talaga po ayon sa panuntunan ng Diyos. At ang paalala po sa atin dito, do not conform, do not copy. No? Hayaan mo ang Diyos na i-transform ka. Hayaan mo na magpatianod ka sa kagustuhan ng Panginoon. Total siya ay sovereign ng Diyos. He's a sovereign God. Alam niya ginagawa niya. Alam niya kung saan kanya dadalhin. No? So, we will not lose hope because you
faithful God. Amen. So, tingnan po natin yung 1 John chapter 2, verse 16. Sabi po dito, "For the world offers only a craving for physical pleasure, a craving for everything we see, and pride in our achievements and possessions. These are not from the Father, but are from this world." This is what people are craving. The lust of the flesh, the lust of the eyes. No? Craving for physical pleasure. Baka ito po yung ating kinikrave ngayon. To satisfy ourselves. No? We work whole week all long. And then at the end of the weekend, sasabihin mo, I just want to satisfy myself. Deserve ko to. Work hard. Ano susunod doon? Maraming susunod doon eh. Work hard. Travel hard. Work hard. Eat hard. Work hard. Spend hard. Diba? Ganun po yung panatunan ng mundo. No, but we are instructed by the Lord to give to Him. No, at least just one day in a week. Para bumalik sa Kanya, magpasalamat. Buong linggo, iningatan tayo, pinampala tayo, binigyan tayo ng pagkain sa pagkainan. Ano ba naman yung isang araw bumalik tayo sa Kanya, magpasalamat tayo? Magbigay tayo ng papuri. Amen? Sometimes we ask the Lord, Lord, give me more opportunities. I'm craving for more. Lord, kulang na itong sahod ko. Lord, I pray for a higher salary. Pero never, Lord, allow me to tithe higher than before. Walang ganun. Nagkikrave tayo for a higher salary, pero never na we will desire na magbalik na mas mataas na tithes at offering sa Kanya. Lord, pagalingin mo ako, ibalik mo yung lakas ko. Pero never, Lord, ibalik mo yung lakas ko para makapaglingkod ako sa iyo. Are we here with me, church? Narinig niyo po ba? Amen po? Aanin po natin yung maraming achievements sa buhay, yung maraming medals, maraming mga honors. Kung sa bahay naman, hindi ka mautusan. Utusan ka ng magulang mo, balik ka pa. Diba? So, people are so obsessed with this physical pleasure na ino-offer ng mundo. Yung pride of the achievements and possessions. Hindi yung galing sa Ama. Galing po yun sa mundo. Kaya iba si Daniel eh. Iba si Daniel at yung mga kaibigan niya. They know the will of God. So kahit itong utos ng hari na ito, no, tinayuan pa rin nila yung pananampalataya nila. They know na once na kinagat nila yung offer sa kanilang Babylonia, no, wala na, they already gave themselves to them. Wala na po sila sa Panginoon. But still, they stand not to compromise. No, so let's read verse 8. Now God has caused the official to show favor and compassion to Daniel. Ganda po nito. No? Next slide po. Yan. So next is, now after remaining faithful, now there's a favor for the Lord. At hindi naman po, dito po sa ating pong passage, God showed how the Lord favored Daniel and these three KKBs po, no? God has caused, again, sovereignty. Si Lord ang naging dahilan para magkaroon ng pabor ang mga official na ito at compassion kay Daniel. Imagine mo, no, yung enemy mo, akala mo enemy mo siya, pero little you know, God is using that person para i-bless ka. And it's only God that can do it. It's only that God can change hearts for His purpose. Inaalaw niya mga tao sa paligid mo for His purpose. No? Kaya po ito, nakita po natin, after they stand and not compromise, God showed favor. Sino po dito gusto ng pabor mula sa Panginoon? Amen po. Lahat po tayo gusto natin, paboran tayo ng Diyos at ang mga tao sa paligid natin. And it's only God that can control and can surround you with the people that will favor you. Yung boss mo na maaaring inaasa mong promotion sa kanya, God can cause that your boss
to promote you. That's the sovereignty of God. Kahit wala kang ability, kahit wala kang kakayahan, ang Diyos lang may kaya nun. Amen po. Kaya po, again, pinakita dito ng Diyos, paano niya kayang kontrolin ang lahat sa paligid po natin. And God can cause breakthroughs in our life. Ito po yung gusto natin. Only if we remain faithful. Kaya naantala yung breakthrough natin po. Kasi at the onset of temptation, no, and conformity na inaalok ng mundo, nag-give in agad tayo. Inaano ka pa lang ng Satanas ng candy. Hindi mo alam. May buffet pa lang hinanda ang Lord sa'yo. Di ba? So, we must be renewed by the Word of God. To know, to discern what's from God and what's from not, what is not from God. No po? Di ba? Kaya po, sa simpleng mga pinapagawa ng Lord sa atin, minsan, no, doon pa tayo ng fail. Minsan, may makaya lang sa'yo. Tara, kain tayo sa labas, Sunday. We easily give in. Minsan lang to. Church naman, every Sunday, andyan. Diba? We easily give in. Pero the little detail na pinagpapalit po natin ng Panginoon, alam niya yun, and it matters to Him. Sabi nga, ang katapatan natin, or ang katapatan at ang galaw at kilos ng Panginoon, nakabatay sa katapatan po natin. Amen? Lagi po tayo nagreklamo sa mga financial issues po natin. Baka mamaya may umahad lang sa mga pagpapala na yun. Baka mamaya we are living in a compromised life. Nagreklamo ka sa Lord, panalangin ka sa Panginoon, Panginoon, alisin mo na kami sa ganitong kahirapan, sa ganitong mga utang. Baka mamaya, God is just waiting for your decision, for you to resolve, for you to make a determination na alis na ako sa compromised life na ito, and I will move to the very plan of God and will in my life. Baka yun lang inantay ng Panginoon? No? Kaya we have to evaluate ourselves. Lord, am I still under your will? Am I still walking into the path that you want me to walk in? Yung mga relationship ko, Lord, tama pa ba itong mga relationship ko? Na meron ako? Or it cost me, no, to hinder the blessings that the Lord intended to us. Yung trabaho natin, yung negosyo natin, ano ba naman ang tindahan natin? May mga bagay ba dyan na hindi nakakalugod sa Panginoon? Those small details matters to God. No, the problem is, we are not resolving. That's why God is not intervening. He is not intervening. No? Gusto-gusto ng Diyos kumilo sa bawat isa po sa atin eh. But it's up to us how we will gonna make a resolution that, Lord, from this day, I will follow your path. Despite of the pain, despite of the heartache, iwanan ko man yung mga tao na dapat na iwanan ko for me to follow you, Lord. No? So, dito po, naniniwala po ako na napakalaki po ng pananampalataya ng magkakaibigan na ito. No? Dahil yung decision po ni Daniel na yun, sabi niya, ayaw nang durungisan yung pangalan niya. Yung pangalan niya, nakakabit ang pangalan ng Panginoon. And the moment nasira ang testimony natin, nasisira na din ang pangalan ng Diyos. Kaya yun po yung pinapangalagaan ni Daniel eh. No, kaya po siya hindi nag-compromise, hindi siya pumayag. No? Pero itong ganda po, no? Sabi po ni Daniel dun sa official. Kasi nga po, di ba, tumanggi nga siya na kainin yung mga inaalok mula sa hari. Sabi nung servant, no? Sabi nung servant kay Daniel po, natatakot lamang ako sa gagawin sa akin ng mahal na hari na naglaan ng pagkain at inumin ninyo upang kapag nakita niya mas mahina kayo kesa sa ibang mga kabataan na kasikidad nyo, tiyak na pupugutan niya ako ng ulo. Takot yung official na nagbibigay ng pagkain pag mamaya ako'y malabot pag hindi kayo kumain. Pero ang ganda ng faith ni Daniel. Ito sabi ni Daniel, please test your servants.
No, sabi niya doon sa official, no, lumapit si Daniel, no, subukin niyo kami sa loob ng 10 araw, gulay lang at tubig ang ibigay niya sa amin. Pagkatapos, ihambing niyo kami sa mga kasing edad namin at pinapakain niyo ng pagkain bigay ng hari at gawin niyo sa amin ang nararapat. Ang ganda po ng faith, no? Na kahit ito lang yung kainin nila, pero alam nila na hindi sila papabayaan ng Diyos. Alam nila na dahil kasama nila ang Diyos na may kontrol ng lahat ng bagay, even yung kanila pong physical body, kahit kontrolin ng Panginoon, even gulay lang yung kainin. Imagine mo 10 days, walang protein, walang carbs, gulay lang. Manghihina po talaga ang tao nun. In logical mind natin, di ba? Pag puro gulay lang, water, manghihina tayo. Pero, ang ganda po nung nangyari, testimony. Verse 14, sinubok nga sila sa loob ng 10 araw. At pagkalipas ng 10 araw, nakitang mas malulusog at mas malalakas sila kaysa sa mga kasing-edad nilang pinakain ng pagkain galing sa hari. That's what faith can do. Even the impossibilities can be possible. Only if you stand on your faith and trust the God who is sovereign, can manipulate, can control everything according to His will. Basta susunod ka lang at mapapatianat ka lang sa nais niya sa buhay mo. So, the guard took away their choice food and the wine they were to drink and gave them vegetable instead. Di ba, imbis na sila yung makonform, sila ngayon yung magko-conform doon sa iba. Di ba, ang galing, no? Napasunod po nila. Ganun po nangyayari pag talaga po ganun tayo katapat na sumusunod sa mga pinapagawa ng Panginoon. Despite, no, kasi pwede kasing malagot sila eh. Pwede kasing maparusahan sila, pero hindi yun ang inisip ni Daniel. Mas inisip niya kung gano'n pa ang pangyari ng Diyos niya. Amen? So, kung sa isip ng tao, gano'n mangyayari, pero, because of their faith, no, napakita ang kapangyarihan at kadakilaan ng Panginoon because they are faithful on little things na ginawa sa kanila. Amen! Palakpakan po natin ang malakas ng Panginoon. Diba? Amen! Hindi po baliwala sa Diyos ang maliit na bagay na gagawin mo para sa Kanya. With just small thing na ginawa mo buong puso sa Panginoon, buong pananampalataya sa Panginoon, He can do great miracles. He can show His power through you sa pamamagitan mo. Amen. So, kaya ito naman po yung pagpapalang pinagkaloob po sa kanilang apat. Verse 17. Ayan po, sabi po dyan, to these 4 young men, God gave, puro God gave na po yan. Na-test na po kasi sila Daniel eh. So, ang sumunod niyan, blessing na. Diba? Ganyan katapat ang Panginoon. Walang sino mang sumunod na hindi nakatanggap ng reward at pagpapala mula sa Diyos. You just have to stand on your faith. You just have to trust the sovereign God. No? So sabi dito, 4 young men God gave knowledge and understanding of all kinds of literature and learning, and Daniel could understand visions and dreams of all kinds. Verse 20, in every matter of wisdom and understanding about which the king questioned them, no, sa lahat ng mga pagtatanong ng hari, they found them 10 times better than all the magicians and enchanters in this whole kingdom. Imagine mo? From wala kang kaalaman, wala kang karunungan, God can create something into nothing. That's the power of God. Only if you allow yourself to be involved in the plan of God in your life. Hayaan mo siyang kumilo sa'yo. Huwag mo tingnan yung sarili mong kakayahan, abilidad, kung meron ka, no. God can create something talaga po. And you will just be amazed. Kung talagang papatiahan ka lang po, no, gagamitin ka mahimili ng Panginoon eh. Hindi lang for your benefit, hindi lang sa benefit ng pamilya mo, but for the whole. Dahil gusto niya, gamitin ka niya.
It's just like a puzzle po, no? Na ilang araw binuo, pero hindi mabubuo kasi wala ka. Ganun ka ka-importante sa Panginoon. You just have to make a stand, a decision that, Lord, I want to be involved in your plan. Lord, use me. Send me. I'm available for you, Lord. No? So sabi nga, ang pangako ng Lord, di ba? Ang dami pangako ng Panginoon sa pagsunod, sa obedience. Doon sabi ng Lord, di ba? You will not be the tail. You will be the head and not be the tail. Then, sa isa po, Deuteronomy chapter 15, sabi niya, hindi na kayo ang mangungutang, kanino man. Sa halip kayo na magpapautang, pangako ng Diyos yun. Naniniwala ka ba doon? Amen! Hindi na kayo masasakot ni naman. Sa halip kayo mananakot. You will turn your community upside down for Jesus. If you just stand on your faith and be faithful for the little things that God has asked you to do. Could it be kaya pa average pa rin yung buhay natin ngayon? Kaya parang normal pa rin, Lord. But parang normal pa lang. Parang ang tagal ko na pong Kristyano natin dito. But ito pa rin. Isang tuka. Ito pa rin. Naghahabol pa rin sa pagpapala. Baka kaya yung blessing mailat kasi may mga compromises. Maybe we have this still a victim mentality. Pinanganak ako mahirap, mamamatay ako mahirap. Lord, ito yung asawa binigay mo sa akin eh. Lord, ito yung mga anak ko eh. Hindi ba sumusunod sa akin eh. Lord, ito lang yung trabaho na meron ako eh. No? We can wallow on our feet all day long. Kaya mo maghangaw. Sumisi sa Panginoon. Sisihin ang mga tao sa paligid mo. Or, you can have this mindset that this sickness will not hinder me to follow the Lord. This poverty, ito mga kakulangan na meron ako, hindi ito magiging hadlang para sundin ko ang Panginoon. Para magganap ang pangako niya. Para magganap ang kalooban niya sa buhay ko. Hindi ito magiging hadlang. Kasi tatayuan ko ang pangako. Tatayuan ko pananampalataya ko sa Panginoon. Wala man ako nito ngayon. Alam ko, in the future, God is already on the other side, waiting on my promised land. Amen? So, wala po talagang sumunod na hindi napagpahala eh. Yan lang po yung bottom line eh. Wala po talagang nag-commit ng buhay sa Panginoon ng Diyos ay binigyan siya. So, as we end, may I invite you all po to stand? Next slide po. Sabi doon, Daniel remained there until the first year of King Cyrus. Ano yung there? There is Babylon. Naalala ko po nung inaral ko po yung Jeremiah, ang sabi ng Lord ko, di ba, doon sa Jeremiah 29, I will cause you to be dominated for 70 long years under the, sa ilalim ng ibang lahi. So ito po pala yun. So ito yung katuparan. And for that 70 years, no, na ang Babylon ay sinakop ang bayan ng Judah, si Daniel still remained there. 66 years. Nagpalit na ng ilang mga hari, nawala na yung mga hari, naging King Cyrus na pang-apat ng hari after King Nebuchadnezzar, andun pa rin si Daniel sa palasyo. It talks about longevity. When God bless you, it's not for the meantime. God wants you to prosper. God wants you to experience the abundance. Yung promise niya sa John 10:10. Hindi na ngayon, hindi na ngayong year na to, and then the other year, mapapangkap ka ulit. No! God wants longevity, and it is the promise. To those who are entrusted with little, you will be entrusted with much. Long-term yung plano ng Lord. Kung iniisip mo, magiging matapat ako sa kumpanya na ito kasi ito yung magbibigay ng pagkain sa aming pamilya habang nabubuhay ako. No! Beyond that, God can do. Even na mawala ka dyan sa kumpanya na yan,
God can still do miracles for you and your family to be provided every day of your life. Hindi lang provision, greater heights, more than that you can imagine. Ganun po ang kayang gawin ng Panginoon. Kung magiging matapat ka lang na susunod at pararangalan mo siya sa iyong buhay. God uses, as a conclusion, our ordinary days to prepare us for extraordinary impact. Yung mga simpleng araw-araw na buhay po natin, gagamitin ng Panginoon yan sa mga kamangha-mangha dakilang bagay. Hindi lang sa iyo, hindi lang sa pamilya mo, hindi lang sa ministry, gagamitin ka pa niya sa mas marami pang lugar. Pagdadalan ka pa niya sa mga lugar na hindi mo akalain na mapupuntahan. And daily acts of obedience and integrity are the very things that qualify us for greater trust and purpose in His kingdom. Baka ang iniisip natin, Lord, gusto ko, yun po yung mindset natin minsan gusto natin jackpot mindset tayo, yung malaki yan agad. Hindi ako magtatize kung hindi ako makapag-tize ng 1,000. Hindi ako makapag-tize kung hindi na lang magtatize kung ito lang yung tatize ko. No! Mag-umpisa ka dyan sa piso. Sa piso na meron ka, kakadansing man lang man yan, ang Diyos gagawa ng himala dyan. And I wanna share with you po, tinuruan ko po yung anak ko po, on this, early high school days, na you should, give portion of yung baon mo, allowance mo sa Panginoon. And yun po tinuturo ko actually sa Kiddos Network, sa mga kabataan natin dyan sa likod. Because I want them to experience yung blessing. Alam niyo po, ang anak ko po, 20 lang baon. O sige, anak ka ng 10% ng 20, 2 pesos. O sige, tabi mo 2 pesos every day. And at the end of the week, bigay mo yan sa Lord. And do enough. For all na pag-aaral ng anak ko na ito, wala po akong ginagastos. Ngayon po, nag-aaral siya sa isang mamahaling school na kahit piso wala akong ginastos. Ganun po katapat ng Panginoon. If you are entrusted with small details ng buhay mo, and everything na kailangan niya, hindi ko kaya nabilan ng cellphone ni minsan, yung mga nagbibigay lang. Mga damit, pinagbibigay lang. That's how God can control everything in your life. Everyone that surrounds you, He can control it. You just have to be trusted in little details of our life. So, today, as we stand here, iiwan ko po itong question na ito sa bawat isa. In what area of your life do you need to make a resolve to please God? You are aiming that the Lord will bless you. You are aiming for your breakthroughs. But what God is just waiting for you to make a resolution. Ano itong bagay na ito? Pag-usapan po ninyo sa pamilya, simula ngayon, yung pagiging ama ko, I will be a faithful husband to you. I will be a faithful mother, a wife. Diba? Pinagkatiwala po tayo ng mga anak. Maybe yung mga anak na pinapalaki natin, yan po yung mga susunod na Pangulo. We will know. You just have to be faithful how to treat them. Paano kaya pinagkatiwalaan ng Diyos sa mga anak mo na yan? Paano mo sila papalakihin? Ayon sa panutunan ng Panginoon. Make a resolution, Lord. This family, from now on, Lord God, will follow you. If there's any compromises na ginagawa namin sa negosyo namin, sa trabaho ko, I will be faithful, Lord. Help me, Lord God. Evaluate natin sarili natin. Anong area sa buhay mo? Kailangan mo nang magkaroon ng decision, firm decision, that God, whatever it is on my hand,
Help me to be trusted with this. Habang po tayo po'y kinakausap ng Panginoon, let us sing this song. Let us just commune with the Lord that is in here right now. Alam niyo po, ang dami pong gusto gawin ng Panginoon sa buhay natin. Just between you and the Lord. Make an honest conversation with the Lord. Sige po, let us just sing as the Holy Spirit is saturating our hearts today. Hallelujah. Hallelujah. Oh, hallelujah. Pwede po ba itaas natin ang kamay natin sa Panginoon? of sins. Come on, make a decision now. Lord, nagkamali ako, Panginoon. Lord, ayusin mo yung buhay ko.
master plan, God. Come on. Hindi kailangan ng Diyos ang perpektong puso. Hindi kailangan ng Diyos ang perpekto. Kailangan lang niya isang puso nagsusumamo at nagpapakumbaba sa Kanya. God is looking for a surrendered heart today. Come on, church. Surrender everything. Surrender yourself. Surrender your family. Surrender your career. Surrender your ministry. Surrender your walk with God. Nahirapan ka bang sumunod sa Panginoon? Let God be God in your life. Sovereignty of God. Allow God to move mightily in your life. Just remember He is sovereign. You don't have to understand the next page. You just have to trust the author of your life. Hallelujah. Come on. Talk to God. Talk to God. Make a resolution. Make a resolution right now. Lord, if ever I'm compromising, oh God, kung meron man ako, Panginoon, ginagawa na hindi nakakalugod sa iyo, Panginoon, I surrender it to you. Help me, God. Help me, Lord, to surrender it to you, God. Help me, Lord, to follow you. Are you in the midst of uncertainty sa pamilya mo? Panginoon, paano na kami? Paano na ang pamilya ko, Lord? Wala akong trabaho ngayon. Paano yung pag-aaral na papasukan na next week? Lord, I surrender to you, oh God. Surrender to you, Lord. I just want to please you. I just want to please you, God. Lord, I've been with this disease, with this sickness for a long time, oh God. For the little time, for the limited time that I have, the strength that I have right now, Lord, magamit po ito para sa iyo, Panginoon. It will not hinder my calling. It will not hinder para po sumunod at maglingkod sa iyo. Make a stand, church. Make a stand. Don't let the conformity of the world take you away from the Lord. We are in this world, but we are not for this world. Hallelujah. 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 As we sing, we want to please you, God. Come on, make a resolution now and give it to the Lord. May mga ama ditong umiiyak sa iyo, paano pa po ang kinabukasan? May mga ina dito, nagsusumamo sa iyo, God. May mga kabataan, may mga young adults, Lord God,
they're asking your direction, Lord God. And God, as we heard your word today, O God, may this word be planted deeply in the very heart of your people. Lord, ano man po meron kami ngayon, Lord God, doon po kami titingnan. At hayaan mo po ng bawat isa po sa amin maging katiwa-tiwala at maging tapat sa mga pinagkatiwalaan mo po sa amin. Lord, give us the power, Lord God. Give us the power of the Holy Spirit, the fruit of the Holy Spirit, which is faithfulness. As we go by in our life, O God, wala na pong kaming gustong puntahan kundi ang presensya mo lamang. Wala na kami bang gustong asahan kundi ikaw lamang, O Diyos. Kaya ngayon, hayaan mo po ang lahat na nagsusumamo, nag-aasahan ng inyong pagkilos, Lord, right now, move mightily in their life, O God. Honor the faith of your people. Move extraordinary in their life, God. You will bring breakthroughs in their finances. You will give them, O God, the restoration, the healing that they're now asked for you, O God. Lord, right now, you're doing miracles in the life of your people. As they ask you, O God, as they humble their hearts to you, O God, you are now working mightily by faith, O God. We just trust in your sovereignty, God, that you are in control of anything, and you will bring us to a greater heights of our life. Salamat po, O Diyos. Hayaan mo pong bawat isa na nandito makatanggap ng lahat na uri ng pagpapala, financial, material, physical. Lord, even, O God, the prayers of their heart will be acknowledged, will be answered today. Today, Lord God, in the name of Jesus. Sa lahat ng umaasa pa sa inyo, Panginoon, Lord God, wala ka pong bibiguin. Wala ka pong bibiguin. Uuwi po kami, lalabas kami sa lugar na ito, Panginoon. Baon-baon namin ang pag-asa na merong Diyos na umawak ng aming buhay, na merong Diyos na magdadala sa amin, sa aming mga lupang pangako, na merong Diyos na kahit kailan hindi kami iwan at papabayaan. Maraming salamat po, Ama. Maraming salamat sa pagmamahal mo, Panginoong Yesus. Maraming salamat sa panguna mo, Banal na Espiritu. At sa iyo po namin ibabalik naman ang pinakamataas sa papurit para nga nito po ang aming samang panalangin in Jesus' name. Amen and amen. Praise the Lord. The Lord's God, praise our God. Hallelujah. Hallelujah. Shall we lift our hands towards heaven as we sing this song? Mamahal sa'yo.